Diyos ng Digmaan Azura. Kabanata 356, binaril ni Xingju. Swish. 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 Ang Blades of Azura sa mga kamay ni Xingju ay parang isang malakas na ulan na tumatakip sa kalangitan habang sila ay patuloy na humahampas kay Dugufang. Sa paglipas ng panahon, ang mga pag-atake ni Xingju ay naging mas malalim. Unti-unti, nahirapan si Dugufang na ipagtanggol ang sarili. Gayunpaman, sa oras na napagtanto niya na may mali, huli na ang lahat. Sa sandaling ito, ang mga pag-atake ni Xingju ay parang isang higanteng lambat na tinatakan ng lahat ng mga ruta ng pagtakas ni Dugufang, na naging dahilan upang hindi siya maka-atres o makadepensa. Iyang Master Dugo, pasensya na. Biglang muling iwinagayway ni Xingju ang kanyang kanang braso, at isang madilim na sinag ng liwanag ang dumaan. Ito ang Blades of Azura ni Xingju. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, walang kakayahan si Dugufang na harangan ang pag-ataking ito, at ang slash ay nabasag na patungo sa katawan ni Dugufang. Upang hindi masaktan o masaktan ng husto si Dugufang, inayos ni Xingju ang direksyon ng Blades of Azura at inatake si Dugufang ng paalang. Gayunpaman, kung si Dugufang ay tamaan ng pag-ataking ito, mapupunta pa rin siya sa isang napakahiyang sitwasyon. Buzz. Kayong dalawa, tumigil na kayo bago pa kayo lumayo. Gayunpaman, nang malapit nang tumama ang slash ni Xingju kay Dugufang, isang malakas na puwersang nagbubuklad ang biglang lumitaw sa kanilang dalawa nang walang anumang babala, na nagkulong kay Xingju. Sa sandaling ito, ang ekspresyon ni Xingju ay nagbago ng husto habang ang hindi maipaliwanag na takot ay bumangon mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Dahil ang puwersang ito ay napakalakas nito kaya naramdaman ni Xingju na hindi lamang ang kanyang katawan ang pinipigilan, ngunit maging ang kanyang buong kaluluwa at ang daloy ng war chi ay kinokontrol. Ang napakalakas na puwersang nagbubuklad ay nalampasan ng spatial shackles na maaaring kontrolin ng isang war emperor. Sa katunayan, naramdaman ni Xingju na kung ang kanyang kalaban ay magpumilit sa kanya ng kaunti, ang kanyang katawan at kaluluwa ay madudurog. Ganyan kalakas na lakas. Maaaring ito ay isang war emperor. Sa harap ng gayong kapangyarihan, si Xingju ay walang paraan upang labanan. Sa kasalukuyan, naabot na ni Xingju ang high-grade war emperor realm. Upang masugpo ang isang high-grade war emperor sa ganoong sukat, marahil ang maalamat na war emperor lang ang makakagawa nito. Sa nakakatakot na pakiramdam na ito, sinubukan ni Xingju ang kanyang makakaya na igalaw ang kanyang mga eyeballs sa paligid, gustong makita ang totoong mukha ng taong umatake sa kanya. Gayunpaman, ang puwersa ng pagpigil ay masyadong malakas. Napakalakas nito na wala man lang siyang lakas na igalaw ang kanyang mga mata. Kaya lang niyang hintayin ang paghuhukom ng may takot at pagkabalisa. Buzz. Nang sumuko si Xingju, ang malakas na puwersang nagbubuklad ay agad na nawala. Sa sandaling ito, nabawi ni Xingju ang kanyang kalayaan at mabilis na tumingin sa paligid. Nang lumingon siya, laking gulat niya nang makita ang isang medyo may edad na lalaki na nakasuot ng puting roba na may itim na buhok na nakatayo hindi kalayuan sa kanya at nakapulupot ang mga kamay sa likod. Nakatingin ang lalaki kay Xingju na may malabong ngiti sa kanyang mukha. Ang puting damit sa katawan ng lalaki ay hindi isang kayamanan. Ito ay isang napaka-ordinaryong damit, ngunit sa ilang kadahilanan, ito ay mukhang pambihira kapag isinuot ng lalaking ito. Ang kanyang ordinaryong hitsura ay nagbigay din ng hindi maipaliwanag na aura. Bagamat walang bakas ng enerhiyang dumadaloy sa katawan ng lalaking ito at para siyang ordinaryong tao, para siyang malalim na karagatan na mahirap makita. Malinaw, ang taong umatake kina Xingju at Dugufang ay ang lalaking ito. Lord Father. Xingju ang pagkakakilanlan ng lalaking ito, sina Yao Xinyan, Yao Chen at ang panganam na kapatid ni Yao Xinyan ay lumapit sa gilid ng nasa katanghaliang gulang na lalaki at binati siya ng magalang. Lord Father. Lalong natulala si Xingju nang marinig niya si Yao Xinyan at ang kanyang mga kapatid na babae na tumawag sa kanya ng ganoon. Isang sawasak ng hindi maitagong pagkabigla ang lumitaw sa kanyang mukha dahil ang taong nasa harap niya ay ang patriarch ng Demon Refinement Clan, isa sa mga nangungunang eksperto ng Martial Heaven Continent, si Yao Yushan. Bumati si Dugufang kay Tito. Sa sandaling ito, si Dugufang, na nakatayo sa gilid, ay nagmamadaling inalis ang artifact sa kanyang kamay at magalang na yumuko na may pekeng ngiti sa kanyang mukha. Haha, pamangkin, hindi na kailangang maging magalang. Ang patriarch ng Demon Refinement Clan, si Yao Yushan, ay ngumiti at ikanaway ang kanyang kamay. Lord Father, ito ang kaibigang binanggit ko sa iyo noong nakaraan, si Xingju. Gayunpaman, taliwas sa inaasahan ni Xingju, si Yao Xinyan hinayla talaga ang kamay ng kanyang ama at nagpakilala sa kanya. Ibinibigay ni Junior Xingju ang kanyang paggalang sa clan head ng Demon Refinement Clan. Nang makita ito, hindi nagatubili si Xingju at nagmamadaling lumakad pasulong upang batiin siya ng may paggalang. Pambihira ang lakas ng maliit na kaibigang si Xingju. Masasabing siya ang pinakamalakas na tao sa nakababatang henerasyon ng Toireng Sky Domain. Ngunit ang higit na ikinagulat ng lahat ay pagkatapos na sukatin ni Yao Yushan si Xingju, nagsimula na talaga siyang purihin si Xingju. Ang kanyang mga salita ay naging sanhi ng pagkagulat ng lahat. Upang makakuha ng ganoong papuri mula sa patriarch ng Demonic Refinement Clan, sapat na upang ipakita na ang taong ito ay hindi pangkaraniwan. Gayunpaman, talagang nakuha ni Xingju ang gayong papuri. Paanong hindi sila nabigla? Ngunit kumpara sa pagkagulat ng lahat, ang mukha ni Dugufang ay kumaibat.
Bakas sa mukha niya ang sama ng loob. Ang papuri ni Yao Yushan kay Xingju bilang pinakamalakas na tao sa nakababatang henerasyon ng Toireng Sky Domain ay nangangahulugan na hindi siya katapat ni Xingju sa puso ni Yao Yushan. Paano niya tatanggapin iyon, na noon pa man ay mayabang? Kahit nasa panganib siya kanina, hindi pa rin niya matatanggap kung may nagsabing mas malakas si Xingju sa kanya. Masasabi ring ayaw niyang tanggapin ito. Sa sandaling ito, isang hindi maipaliwanag na puot ang bam-alot sa puso ni Du Gufang. Sobrang papuri sa akin ni Lord Patriarch. Bagamat medyo nagulat si Xingju sa papuri ng Patriarch ng Demon Refinement Clan, maaari lamang siyang maging mahinhin sa ganitong uri ng sitwasyon. Haste, hindi na kailangang maging mahinhin. Originally, kapag pinuri ka ng aking Little Seven, mayroon din akong mga pagdududa. Pero ngayong nagkita na tayo, ito na nga ang sinabi ni Little Seven. Ikaw ay isang pambihira. Ang swerte ng buong Martial Sky Continent para sa isang namumukod-tanging binata na tulad mo na lumitaw sa Toireng Sky Domain. Nagpatuloy si Yao Yushan sa pagpuri. Bukod dito, malinaw na ipinahayag ng kanyang mga salita ang kanyang pagsang-ayon at paghanga sa pagpapatupad ng mga parusa. Pagkatapos noon, ngumiti lang si Xingju at hindi sumagot. Kung tutuusin, marami nang nasabi si Yao Yushan, kaya hindi na niya maiisip na ipagpatuloy ang pagiging mahinhin. Ngunit sa sandaling ito, naramdaman ni Xingju ang pasasalamat para kay Yao Yushan. Sa pamamagitan ng lantarang pagpuri kay Xingju sa isang pampublikong lugar, karaniwang sinasabi niya sa lahat ng nasa Toireng Sky Domain na si Xingju ay isang tao na siya, si Yao Yushan, ay kinilala. Ang pagkilalang ito ay katulad ng isang protection na token na magpapahintulot sa hinaharap na landas ni Xingju na maging mas maayos. Sa pag-iisip tungkol dito, nagpasalamat si Xingju kay Yao Xinyan na nakatayo sa tabi ni Yao Yushan. Naningkit ang kanyang mga mata at puno ng pilyong ngiti ang kanyang mukha. Alam ni Xingju na ang dahilan kung bakit nagkaroon ng magandang impresyon si Yao Yushan sa kanya ay dahil kay Yao Xinyan. Pagkaraan ng ilang sandali sa pakikipag-chat, sa wakas ay nakarating na ang lahat sa mga guho ng Demon Refinement Clan. Ang hitsura ni Yao Yushan ay matagumpay na nagdala sa lahat ng isang masayang sorpresa. Sa orihinal, isa ng kasiya siyang sorpresa na bisitahin ng mga guho ng Demon Refinement Clan, ngunit ngayong personal na silang sinamahan ng Demon Refinement Clan's Patriarch, lahat ay nabigla sa pabor. Si Xingju at ang iba pa, na maaaring sumunod sa tabi ni Yao Yushan, ay naging focus ng halos 1,000 tao. Pagkatapos ng lahat, ang pakikipag-ugnayan sa isang tulad ni Yao Yushan sa ganoong kalayuan ay isang bagay na hinahangad ng lahat. Kung ikukumpara sa lahat, nagulat din si Xingju. Pagkatapos ng lahat, ito ang unang pagkakataon na nakakita si Xingju ng War Emperor. Ang pakikipag-ugnayan sa gayong eksperto sa ganoong kalayuan ay isang pambihirang pagkakataon. Ngunit sa parehong oras, nararamdaman din ni Xingju ang kahalagahan ng mga guho sa Demon Refinement Clan. Ang katotohanan na si Yao Yushan ay handang pumunta dito sa halip na magpadala ng isang elder ng angkan ay naipaliwanag na ang lahat. Kabataang kaibigan na si Xingju, pamangkin na si Dugo, Alliance Master Uyang, sino sa inyo ang nakakaintindi sa mga mural sa harapan ninyo? Matapos makapasok sa mga guho, ngumiti si Yao Yushan habang tinanong niya sina Xingju, Du Gufang, at Uyang Hansheng. Sa pagkawasak na ito, maging ang nakapalibot na mga pader, ang kisame sa itaas ng kanilang mga ulo, o ang mabatong lupa sa ibaba ng kanilang mga paa, lahat sila ay hinukitan ng lahat ng uri ng kakaibang mural. Ang pinakakahanga-hangang bagay ay nabagaman ng mga mural na ito ay individual, lahat sila ay konektado sa isa't isa. Kung titingnan mo ito sa kabuuan, parang isang malaking painting. Uncle, ang mga mural sa mga guho ay talagang napakalalim. Hindi nakapagtataka kung bakit hindi naintindihan ng Demon Refinement Clan ang mga ito sa loob ng libu-libong taon. Gayunpaman, para sa kapakanan ng paglalakbay na ito, marami akong nabasa tungkol sa pagpino ng mga armas. Ngayon, medyo alam ko na ang tungkol sa pagpino ng mga armas. Bagamat hindi ko masisiguro na maiintindihan ko ang mga lihim sa mural na ito, hindi ko isipin mong imposible. Sabi ni Du Gufang na may ngiti sa kanyang mukha nang makita niya ito. Oo, para maging kumpiyansa ang pamangkin na si Dugo, talagang karapat-dapat kang maging isang piling tao sa mga nakababatang henerasyon ng Toireng Sky Region. Kung ganoon, batang kaibigang si Xingju, ano ang tungkol sa iyo? Matapos marinig ang mga salita ni Du Gufang, tumanggo si Yao Yushan sa kanyang ulo bilang kasiyahan. Pagkatapos, tumingin siya kay Xingju nang may pananabik. Mangyaring payagan akong tumingin bago magulat pabalik sa Panginoong Patriarch. Nang marinig ang tanong ni Yao Yushan, hindi nagyabang si Xingju tulad ni Du Gufang. Sa halip, nakangiting sumang-ayon ito at naglakad papunta sa entrance dahil gusto niyang tingnan ang mga mural mula rito. Ngunit nang makita ni Xingju ang mga pagbabago sa mga unang mural, nakaramdam siya ng hindi maipaliwanag na pakiramdam ng pagiging pamilyar. Higit pa rito, mahahanap niya ang pamilyar na pakiramdam na ito sa halos bawat mural. Gayunpaman, hindi niya maalala kung saan nanggaling ang pakiramdam na ito. Sa katunayan. Ngunit pagkatapos na pag-ugnayan ni Xingju ang mga mural at tingnan ng mga ito, hindi maiwasang magbago ang ekspresyon ni Xingju. Sa mga sandaling ito, parang may bumagyo sa kanyang puso. Hindi niya mapatahimik ang excitement. Dahil sa sandaling ito, sa wakas ay naunawaan ni Xingju kung bakit nakaramdam siya ng hindi maipaliwanag na pakiramdam ng pagiging pamilyar sa mga mural na ito.
Ang pakiramdam na iyon ay nagmula sa mga pattern na iginuhit ni Aber. Kaya lang, ang mga mural na ito ay mga simbolo lamang na iginuhit ni Aber. Ngunit kung pag-uugnayin niya ang mga linyang iginuhit ni Aber, maaari niya talagang pag-ugnayin ang mga ito sa isang napakahiwagang paraan. Sa sandaling ito, nabigla si Xingju nang matuklasan niya na talagang naiintindihan niya ang mga kakaibang mural sa kanyang harapan. Diyos ng Digmaan Azura, Kabanata 357, Yao Yushan. Nang matuklasan niya ito, labis na nasa sabik Xingju. Wala na siyang pakialam kay Yao Yushan, Yao Xinyan at sa iba pang nasa likod niya. Sa halip, itinoon niya ang lahat ng kanyang atensyon sa mga guho at sa malaking painting. Sinubukan niyang alamin ang mga lihim ng treasure refinement scripture ng Demon Refinement Clan. Bagamat napakalaki ng kasulatan, ang bilis ni Xingju sa pag-decipher nito ay napakabilis. Sa loob ng maikling 2 oras, natapos niya ang pag-decipher sa karamihan ng mga mural sa bulwagan. Gayunpaman, nang maabot niya ang huling bahagi, natagpuan ni Xingju ang kanyang sarili sa isang mahirap na sitwasyon. Nadama ni Xingju na hanggat naiintindihan niya ang huling bahagi, magagawa niyang maunawaan ang mga lihim na nakatago sa mga guho. Gayunpaman, hindi siya makakonekta sa huling bahagi ng pagpipinta. So si Aber ay nagde-decipher ng mga guho. Sa sandaling ito, sa wakas ay natanto ni Xingju ang layunin ng pagpipinta ni Aber. Ito ay lumabas na sinusubukan ni Aber na maunawaan ang mga lihim ng mga guho. Ang dahilan kung bakit patuloy niyang iginuhit ang pagpipinta ay dahil hindi pa niya ito naiintindihan. Gayunpaman, wala na si Xingju sa mood na isipin si Aber. Sa halip, nakatuon siya sa pag-decipher sa huling bahagi ng pagpipinta. Hanggat naiintindihan niya ito, maiintindihan ni Xingju ang mga lihim na nakatago sa painting. Mula doon, makukuha niya ang kayamanan na pinakamalapit sa isang spiritual artifact, ang Purple Gold War Armor. Kahit na ang kayamanan ay hindi na nakatutokso kay Xingju, ang Purple Gold War Armor, na dating isang spiritual artifact, ay iba. Si Xingju ay walang kahit isang kayamanan na pinakamalapit sa isang spiritual artifact, at talagang gusto niya ito. Unti-unting lumipas ang oras, ngunit si Xingju ay nakakulong pa rin sa mga mural at hindi niya ito maisip. Unti-unti, nagsimulang maging balisa si Xingju. Ang Demon Refinement Tribe ay nagtakda ng limitasyon sa oras ng isang araw. Sa kasalukuyan, malapit nang dumating ang araw na iyon. Gayunpaman, si Xingju ay kulang lamang ng isang maliit na bahagi ng oras upang makuha ang lihim na nakatago sa loob ng mga painting sa dingding. Paano magiging handang mabaygo si Xingju sa napakahalagang yugtong ito? Haste, ito ay masyadong mahirap. Gayunpaman, sa sandaling ito, bukod kay Xingju, maraming tao sa mga guho na gustong buksan ang mga sikreto sa loob ay nababagabag din. Kung ikukumpara kay Xingju, hindi nila makita ang kahit kititing na pagkakaiba. Mga alon ng buntong hininga ang maririnig mula sa karamihan. Gayunpaman, kung ikukumpara sa kanila, may ilang mga tao na may kalmado at nasisiyahang itsura sa kanilang mga mukha. Sa kanila, nandito lang sila para magsaya at kumuha ng pagkakataong maranasan ang lakas ng Demon Refiner Tribe. Kung tungkol sa lihim sa loob ng mga guho, natural na mabuti kung maiintindihan nila ito. Kung hindi nila kaya, ituturing na lang nila ito bilang isang pamamasyal. Naiintindihan ko. Ngunit sa sandaling ito, biglang nagningning ang mga mata ni Xingju, dahil bigla siyang nakaisip ng paraan upang malutas ang misteryo ng mga guho, at iyon ay ang paggamit ng parehong ruta upang maglakbay sa kabilang direksyon. Dahil sinabi ni Xingju na magsisimula siya sa harapan, naintindihan na niya ang unang bahagi. Ngayon, naiwan na lang siya sa huling bahagi na hindi niya matukoy. Ngunit kung ginamit ni Xingju ang parehong paraan upang matukoy ang huling bahagi, maaaring gumana ito. Sa pag-iisip nito, hindi nag-atubili si Xingju at mabilis na sinimulan na maunawaan ang mga guho sa kabilang direksyon. Ngunit nagulat si Xingju, ang pamamaraang ito ay talagang gumana. Sa huli, ang misteryo ng mga guho na hindi matukoy ng Demon Refiner Tribe sa loob ng libu-libong taon ay ganap na nahawakan sa isipan ni Xingju. Hindi nagtagal pagkatapos na matukoy ni Xingju ang lihim ng mga guho, dumating ang araw at dumating ang grupo sa pangunahing isla ng lumulutang na walang kamatayang lungsod ng Demon Refiner Tribe. Sa sandaling ito, isang piging ang ginaganap sa pangunahing isla upang anyayahan ang mga taong dumating upang tingnan ang mga guho. Ang Patriarch ng Demon Refiner Tribe, Yao Yushan, at daan-daang Patriarch ng Demon Refiner Tribe ay nakaupo sa pangunahing upuan. Ang dapat banggitin ay maliban kay Yao Yushan, mayroon talagang 6 na iba pang elder ng Demon Refiner Tribe na ang lakas ay hindi makita ni Xingju. Bukod dito, mula sa mga posisyon ng 6 na matatanda, ang kanilang mga posisyon sa Demon Refiner Tribe ay tiyak na hindi mababa. Sa sandaling ito, naghinala si Xingju na ang 6 na elder na ito ay maaaring maging War Emperors, dahil kahit na sa kanyang kasalukuyang lakas bilang isang high-level War Emperor, hindi niya pa rin makita ang lakas ng kabilang partido. Bilang karagdagan sa malakas na puwersa ng kaluluwa ng Soul Eater Tribe, hindi pa rin niya natukoy ang lakas ng kabilang partido. Nangangahulugan nito na ang kabilang partido ay maaaring may kayamanan na maaaring magtago ng kanilang lakas, o ang kanilang lakas ay tiyak na mas mataas kay Xingju. Sa ganitong paraan, kasama si Yao Yushan, ang Demon Refiner Tribe ay may kabuuang 7 War Emperors. Ang bawat solong War Emperor ay nagtataglay ng nakakatakot na lakas na maaaring sirain ang langit at lupa.
Sa kabuuan, 7 War Emperors, ang lineup na ito ay masyadong nakakatakot. Hindi nakapagtataka na ang Demon Refiner Tribe ay naging pinuno ng Toirang Sky Domain, dahil taglay nga nila ang ganoong lakas. Hoy, nandito na ang panulat at papel na gusto mo. Nang si Xingju ay namangha sa lakas ng Demon Refiner Tribe, biglang lumitaw si Yao Xinyan sa upuan sa tabi ni Xingju. Naghagis siya ng papel at panulat sa mesa na may mga merienda sa harap ni Xingju. O diba, bakit mo gusto ito? Baka bigla kang nagkaroon ng gana na gumawa ng tula. Pagkatapos maupo, yumuko si Yao Xinyan sa kanyang maliit na bibig at nagtanong na may pagtataka. Hey, malalaman mo saglit. Bahagyang kumulubot ang sulok ng bibig ni Xingju habang ibinuka niya ang kanyang mga labi at misteryosong ngumiti. Pagkatapos, iwinagayway niya ang panulat sa kanyang kamay at nagsimulang gumuhit sa papel. Sok, ano bang kalokohan ta? Dahil sa curiosity, nagmamadaling iniangat ni Yao Xinyan ang kanyang maliit na ulo, gustong makita kung ano ang ginagawa ni Xingju. Gayunpaman, pagkatapos ng isang sulyap, mabilis niyang inilipat ang kanyang tingin dahil hindi niya makita kung ano ang ginagawa ni Xingju. Pagsusulat ba o pagguhit? Ang kanyang kuryosidad ay ganap na nawala. Gayunpaman, sa pagharap sa kalituhan ni Yao Xinyan, tumawa lang si Xingju. Ayaw niyang may makakita sa kanyang iginuguhit ngayon, ngunit kapag natapos na niya ang huling hakbang, ito ay isang bagay na magpapagulat at magpapa-excite sa buong Demon Refiner Tribe. Labis kaming maswerte na maimbitahan ang lahat sa aming Demon Refiner Tribe. Upang maipahayag ang aming sinseridad, ang aming Demon Refiner Tribe ay espesyal na naghanda ng isang mapagbigay na premyo para sa lahat. Iyon ang kayamanan ng aming angkan, ang Purple Gold War Armor. Naniniwala ako na alam ng lahat ang pinagmulan ng Purple Gold War Armor na ito. Ito ay talagang isang pambihirang kayamanan. Gayunpaman, kung maaari mo itong alisin o hindi ay depende sa iyong kakayahan. Hanggat may makakaunawa sa sikreto ng mga guho ng ating Demon Refiner Tribe, ang Purple Gold War Armor na ito ay pag-aari ng taong iyon. Sige, may nakapag-decipher na ba ng sikreto ng mga guho? Kung meron, pwede mo itong pag-usapan dito. Yao Yushan at nagsalita sa isang masiglang paraan. Habang nagsasalita siya, ibinuka niya ang kanyang palad at lumitaw ang isang kumikislap na kulay ube na baluti at lumipad sa hangin. Kulay dark purple ang armor at may mga dragon head na nakabuka ang bibig sa dibdib at balikat. Ang dark purple na kaliskis ay matangkad at parang totoong mga dragon. Natakpan ng maningning na lilang liwanag ang baluti, na ginagawa itong napakaganda. Ngunit ang pinaka-nakakagulat ay ang depensa ng sandata ay masasabing hindi nababasag. Sa pagtingin sa Purple Gold War Armor sa harapan niya, maging si Xingju ay nabigla. Naramdaman niya na ang pagtatanggol sa Purple Gold War Armor ay isang bagay na kahit na gamitin niya ang kanyang buong lakas, hindi niya ito magagawang sirain. Ang napakalakas na Purple Gold War Armor ay talagang hindi isang bagay na maihahambing sa isang ordinaryong high-rank treasure artifact. Masasabi rin na hindi na ito treasure artifact. Hindi katakataka kung bakit ito ang pagkakaroon ng pinakamalapit sa isang spiritual artifact. Sa sandaling ito, halos lahat ng kalahok sa kaganapang ito ay tumingin sa Purple Gold War Armor na may pinanubik sa kanilang mga mata. May ilan pa nga na hindi napigil ang maglaway sa sulok ng kanilang mga bibig. May nakatuklas ba ng kahit ano mula sa mga guho? Kung mayroon man, walang masama sa pagsasalita. Napangiti si Yao Yushan at muling nagsalita nang makita ang kasakiman sa mga mata ng lahat. Ngunit pagkatapos magsalita ni Yao Yushan, tumahimik ang lahat. Gustong-gusto nila ang Purple Gold War Armor, ngunit karamihan sa kanila ay hindi makahanap ng anumang mga pahiwatig mula sa mga guho, bukod pa sa anumang mga lihim. Ngunit sa sandaling iyon, biglang ibinaba ni Xingju ang kanyang ulo at sinimulang iwagayway ang brush sa kanyang kamay. Sumasayaw siya sa sobrang bilis. Tito, sa tingin ko ay naintindihan ko na ang kahulugan ng mga guho. Gayunpaman, sa sandaling ito, si Du Gufang, na nakaupo sa mga VIP seat, ay biglang tumayo. Isa pa, may kumpiyansang ngiti sa mukha niya. Du Gufang. Maaari ba na talagang nagawa niyang maunawaan ang sikreto ng mga guho? Sa sandaling ito, ang tingin ng lahat ay matagumpay na naakit ni Du Gufang. Maging si Xingju ay hindi sinasadyang nagkunot ng kanyang mga kilay. Iyon ay dahil talagang nag-aalala siya na may matuklasan si Du Gufang mula sa mga labi. Kung iyon ang kaso, ang Purple Gold Armor na malapit nang mahulog sa kanyang mga kamay ay nasa panganib. Pamangkin Dugo, walang masama kung magsalita. Saglit na natigilan si Yao Yushan bago siya nagsalita ng may mahinang ngiti. Uncle, pakiramdam ko talaga na hindi naiintindihan ng lahat ang ruins. Ang lihim na nakatago sa loob ay hindi nauugnay sa mga diskarte sa pagpino ng Demon Refiner Clan, ngunit isang espiritu na iniwan ng mga sinaunang nakatatanda. Mayroong hindi mabilang na mga mural sa mga guho, at bawat isa sa mga ito ay isang kompletong gawain. Pakiramdam ko ay kumakatawan sila sa isang tao, at ang mga guho ay kumakatawan sa kontinente. Gaano man kalakas ang isang tao, tao pa rin siya sa huli. Kung ikukumpara sa kontinente, napakahina pa rin siya. Gayunpaman, ang mga mural sa mga guho ay magkakaugnay. Sa madaling salita, ang mga tao ay maaaring magkaisa. Kapag ang lahat ay nagkakaisa, kahit na ang malawak na kontinente na ito ay malawak, ang mga tao ay maaari pa ring mangibabaw dito.
Kaya pakiramdam ko, ang gustong iparating ng mga guho sa lahat ay talagang isang uri ng espiritu. Ito ay isang espiritu na nagsasabi sa atin na kailangan nating magkaisa, dahil sa pamamagitan lamang ng pagkakaisa tayo ay mas lumalakas. Si Dugufang ay nakatayong matangkad at tuwid, ang kanyang boses ay malakas at malinaw habang siya ay nagsasalita. Puff! Kalokohan ang sinasabi niya. Ngunit nang matapos magsalita si Dugufang, hindi napigilan ni Xingju na iluwa ang tiyan na kakalunok niya lang. Tawa siya ng tawa to the point na sumikip ang tiyan niya. Ang mga salita ni Dugufang ay walang kinalaman sa sikreto ng mga guho. Ito ay simpleng katarantaduhan. Diyos ng Digmaan Azura. Kabanata 358, Interpretasyon. Oo, nararamdaman ko rin na medyo mayaman ang imahinasyon ni Dugufang. Gayunpaman, gusto niyang gumamit ng ganoong kalokohan para linlanggan ang purple gold armor ng Demon Refinement Clan natin. Iniisip ko kung idiot ba ang traitor niya sa atin, o kung siya ang tanga. Kung paanong si Xingju ay tumatawa ng malakas na sumakit ang kanyang tiyan dahil sa mga salita ni Dugufang, si Yao Xinyan, na nasa tabi niya, ay tumawa rin na parang nanonood ng isang biro. Wow, kaya pala. Kaya't walang lihim sa natitira. Ito ay diwa lamang ng pagkakaisa na ipinamana ng mga ninuno ng Demon Refinement Clan. Tulad ng inaasahan ng Young Master ng Mystic Hall, si Dugufang. Siya lang ang makakaisip ng ganyang haka. Ngunit kung ano ang nagparamdam kay Xingju at Yao Xinyan na pinakawalang magawa ay ang katarantaduhan ni Dugufang ay talagang nakatanggap ng pagsang-ayon ng lahat, at sila ay napabuntong hininga sa paghanga. Talagang hindi mababago. Nagpakita si Xingju ng isang nakikiramay na tingin bilang tugon sa walang katapusang paghingal at tagay. Maaari lamang pakitunguhan ni Xingju ang mga taong ito na gustong sumuso sa kanya ng ganito. Ito ay dahil hindi nila naiintindihan na maaari lamang silang umasa sa kanilang sariling lakas upang mabuhay sa kontinenteng ito. Maaari nilang tingnan ang lakas ng iba bilang motibasyon, ngunit hindi nila inaasahan na gagamitin ng iba ang kanilang lakas para protektahan sila. Pamangkin Dugo, ang sinabi mo ay hindi walang dahilan. Kaya lang malinaw na naitala ng ating Demon Refinement Clan na ang natitira ay naglalaman ng mga lihim ng pagpipino ng ating Demon Refinement Clan. Kaya't hindi wasto ang sinabi mo. Gayunpaman, habang pinag-uusapan ng lahat ang naunang tugon ni Dugufang, hindi napigilan ni Yao Yushan na mapabuntong hininga habang nagsasalita siya ng may awkward na ngiti. Yao Yushan ay natural na hindi nasisiyahan sa mga salita ni Dugufang, ngunit dahil sa espesyal na pagkakakilanlan ni Dugufang, hindi niya maaaring gawing mahirap ang mga bagay para sa kanya, kaya mataktika lamang niyang itanggi ito. Ha? Ang mukha ni Dugufang ay naging sobrang pangit nang makita niyang ang kanyang mga salita ay tinanggihan kaagad. Pagkatapos, mabilis siyang bumalik sa kanyang upuan, nakaramdam ng sobrang awkward. Sak, tanga. Si Yao Xinyan na nakaupo sa tabi ni Xingju, ay malamig na bamantong hininga nang makita niya ang ekspresyon ni Dugufang. Nagpakita siya ng mapanuksong tingin. Wala bang sino man dito ang makakaintindi ng sikreto ng mga guho. Matapos tanggihan ang sagot ni Dugufang, muling tumingin si Yao Yushan sa mga VIP seat na may bakas ng pag-asa sa kanyang mga mata. Ngunit nang magsalita siya, hindi pa rin siya nakatanggap ng tugon, kaya napatingin siya kay Xingju, napagtanto lamang na nakayuko si Xingju at patuloy na sumasayaw ang kanyang mga kamay. Maliwanag, hindi niya natuklasan ang sikreto ng mga guho. Sa sandaling ito, medyo nadismaya si Yao Yushan. Kalimutan mo na ito, Lord Clan Chief. Paano natin papayagan ang isang tagalabas na maunawaan ang sikreto na walang sinuman sa ating Demon Refinement Tribe ang nakaunawa sa libu-libong taon? Ang isang pares ng Demon Refinement Tribe's elders sa gilid ay nagsimula ring magpayo nang makita ito. Sa sandaling ito, sumilay ang mapait na ngiti sa gilid ng labi ni Yao Yushan. Ang sikretong iyon ay masyadong mahalaga sa Demon Refinement Tribe. Hanggat nakuha nila ang sikretong iyon, magagawa nilang gawing perpekto ang kanilang Demon Refinement Treasure Book. Kung iyon ang kaso, ang Demon Refinement Tribe ay magagawang pinuhin ang mga spiritual artifact. Ang mga spiritual artifact ay makapangyarihang kayamanan. Bagamat ang Demon Refinement Tribe ay nagtataglay ng pinakamaraming spiritual artifact sa Toiring Sky Region, lahat ng mga ito ay ipinasa mula noong sinaunang panahon. Wala ni isa sa kanila ang napino nila. Kung ang Demon Refinement Tribe ay maaaring pinuhin ang kanilang sariling spiritual artifacts, kung gayon ang kanilang lakas ay walang alinlangan na tataas. Sa pagtingin sa bigong Yao Yushan, ang mga elder ng Demon Refinement Tribe ay nalungkot. Bilang mga miyembro ng Demon Refinement Treasure Book, umaasa rin sila na maperpekto ang kanilang Demon Refinement Treasure Book. Lord Clan Chief, sa tingin ko ay natukoy ko na ang sikreto ng mga guho. Ngunit nang walang sinuman mula sa Demon Refinement Tribe ang makapag-decipher ng sikreto ng mga guho, isang malakas na boses ang biglang umalangaw mula sa mga VIP seat. Pagtingin, lahat ay nabigla nang makita na si Xingju, na mapait na nagsusulat sa mesa, ay tumayo na. Isa pa, may nakabalot na papel sa kamay niya. Isang mahinang ngiti ang sumilay sa gilid ng kanyang bibig habang nakatingin kay Yao Yushan. Puno ng kumpiyansa ang mukha niya. Munting kaibigan Xingju, naunawaan mo ba talaga ang sikreto ng mga guho ng aking Demon Refinement Tribe? Ano ba talaga? Sabihin mo sa akin dali. Nang makita si Xingju na biglang nagsalita, ang orihinal na bigo na si Yao Yushan ay biglang naging kagalakan. Pagkatapos, nagmamadali niyang tinanong si Xingju.
Nagre-report sa clan chief, dahil ito ang sikreto ng Demon Refinement Tribe. Pakiramdam ko ay hindi magandang ihayag ito sa mundo, kaya naitala ko na ito sa papel na ito. Sana ay matingnan ng Lord Clan Chief kung ito ang tamang sagot. Bahagyang ngumiti si Xingju. Pagkatapos, bago ang masalimuot at nagtatakang mga tingin ng mga tao, dahan-dahan siyang lumabas sa mga VIP seat at naglakad patungo kay Yao Yushen. Nang makita si Xingju na dahan-daang naglalakad patungo sa kanya, sa hindi malamang dahilan, ang mga alon ng hindi makontrol na emosyon ay nagsimulang tumaas sa puso ni Yao Chanyu. Higit pa rito, sa sandaling iyon, si Xingju ay parang sinag ng pag-asa na patuloy na lumalapit sa kanya. Matapos ibigay ni Xingju ang piraso ng papel sa kanyang kamay kay Yao Yushen, nagmamadaling sinimulan itong basahin ni Yao Yushen. Hindi lang siya, ang ilang elder ng pamamahala ng Demon Refinement Tribe sa tabi niya ay hindi sinasadyang tumayo at itinuon ang kanilang mga tingin sa piraso ng papel na nasa kamay ni Yao Yushen. Bukod dito, habang nagbabasa sila, ang kanilang tensyon ng mga mukha ay naging masayang sorpresa. Kasabay nito, ang puso ng halos lahat ng naruroon ay naantig ni Yao Yushen. Gusto nilang lahat na malaman kung tunay na nagawa ni Xingju na lutasin ang sikreto ng Demon Refinement Tribe. Gayunpaman, sa gitna ng karamihan, si Du Gufang ang pinakakinabahan. Iyon ay dahil sa lakas, napigilan na siya ni Xingju. Kung matatalo siya sa katalinuhan, talagang matatalo siya. Hahaha. Munting kaibigan Xingju, ikaw ay tunay na isang henyo. Itong purple gold armor sa'yo. Tumayo si Yao Yushen at tumawa ng malakas. Pagkatapos, sa isang alon ng kanyang manggas, ang purple gold armor na lumulutang sa hangin ay dahan-daang bumaba. Malakas pang ang ibinalita ni Yao Yushen na ang purple gold armor ay ibibigay kay Xingju. Heavens, maaaring nalutas na talaga ni Xingju ang sikreto ng Demon Refinement Tribe na walang sino man ang nalutas sa loob ng libu-libong taon. Pagkababa ng sandata, kapwa ang mga tao sa VIP seat at ang mga miyembro ng Demon Refinement Tribe na naruroon ay nagpahayag ng hindi may tatagong pagkabigla. Ito ay dahil alam na nila mula sa aksyon ni Yao Chanyu na ibigay ang purple gold armor kay Xingju na tiyak na nalutas ni Xingju ang sikreto ng mga labi. Gayunpaman, hindi nila natanggap ang katotohanan ito sa loob ng ilang panahon. Maraming salamat, Lord Tribe Chief. Nang makita ito, hindi nagatubili si Xingju at nagmamadaling sinalo ang nahuhulog na purple gold armor. Sa pagtingin sa purple gold armor sa kanyang kamay, na kumukutitap ng purple na liwanag at naglalaman ng malakas na enerhiya, isang hindi mapigil ang pananabik ang bumangon sa puso ni Xingju. Ang dayong kataas-taasang kayamanan ay talagang damapo sa kanyang mga kamay. Paanong hindi makaramdam ng emosyonal si Xingju? Hey, Kuya Xingju, binabati kita. Hindi ko akalain na malulutas mo talaga ang sikreto ng Demon Refinement Tribe ko. Hindi talaga kita na misjudge. Nang si Xingju ay nasa sabik sa pagkuha ng purple gold armor, isang makatarungang kamay ang biglang tumapik sa kanyang balikat. Nang lumingon siya, natuklasan niyang nakatingin sa kanya si Yao Xinyan na may napakatalino ng ngiti. Maliban sa kanya, dumating din sina Yao Chen at Ouyang Hansheng upang batiin siya. Sa sandaling ito, ang kapistahan ay sa wakas ay umabot na sa kasukdulan dahil sa ang katunayan na ang pagpapatupad ng parusa ay matagumpay na nabuksan ang mga lihim ng Demon Refiner Tribe. Sa pagkakataong ito, nalutas ni Xingju ang misteryo na hindi kayang lutasin ng Demon Refinement Tribe sa loob ng libu-libong taon, na nagpapahintulot sa Demon Refinement Treasure Book na ganap na maibalik. Ito ay isang napakasayang okasyon para sa Demon Refinement Tribe. Bukod dito, nakuha ni Xingju ang purple gold armor na pinakamalapit sa isang spiritual artifact. Masasabing masaganang ani. Kasama ni Yao Xinyan, Yao Chen, Ouyang Hansheng, at ng iba pa, uminom si Xingju hanggang sa nilalaman ng puso niya. Huminto lang siya matapos siyang mawalan ng malay. Xingju, tiyak na hindi ako papayag na patuloy na lumaki ang isang tulad mo. Kung ikukumpara kay Xingju at sa iba pang nagdiriwang, malungkot ang ekspresyon ni Du Gufang. Pagkatapos, lihim siyang nag-iwan ng ilang masasakit na salita bago umalis sa Demon Refinement Tribe. Pagkatapos ng piging, si Xingju ay natulog ng isang buong araw dahil sa sobrang pag-inom. Nang magising siya, ang unang ginawa ni Xingju ay sumugod sa lumulutang na isla kung saan nakatira si Yao Xinyan. Gayunpaman, hindi hinanap ni Xingju si Yao Xinyan, kundi si Aber. Gaano man ang iniisip ni Xingju tungkol dito, nadaman niya na si Aber ay hindi kasing simple ng tila sa kanya. Gayunpaman, naramdaman din niya na walang intensyon si Aber na saktan ng Demon Refinement Tribe. Sa makatuwid, nagpa siya si Xingju na maging tapat at direktang magtanong tungkol sa pagkakakilanlan at layunin ni Aber. Nang dumating si Xingju sa tirahan ni Aber, natuklasan niyang hindi iginuguhit ni Aber ang diagram sa tabi ng lawa sa hardin. Sa pamamagitan ng kanyang espiritual na koneksyon, nalaman ni Xingju na si Aber ay talagang nakaupo sa bahay. Ang pagbabagong ito ay naging sanhi ng pagkataranta ni Xingju. Munting kaibigan Xingju, nandito ka na. Gayunpaman, ang labis na ikinagulat ni Xingju ay nang pumasok siya sa bahay, biglang tumunog ang boses ni Aber. Talagang natuklasan niya ang pagdating ni Xingju. Dapat malaman na si Xingju ay mayroong soul devouring order para protektahan siya. Halos walang makatuklas sa kanyang presensya. Ngayong talagang natuklasan ni Aber ang kanyang pagdating, paanong hindi magugulat si Xingju? Hehe, huwag kang magtaka.
Naririnig ko ang mga yabag mo. Dahil nandito ka, pasok ka. May sasabihin din ako sa'yo. Nang mabigla si Xingju na naramdaman ni Aber ang kanyang presensya, biglang tumunog muli ang boses ni Aber. Ano? Umaasa ka sa boses mo. Matapos marinig ang mga salita ni Aber, muling nabigla si Xingju. Sa kasalukuyang lakas ni Xingju, kaya niyang maglakad sa nyebe nang hindi nag-iiwan ng bakas. Talagang sinabi ni Aber na umasa siya sa kanyang boses para maramdaman ang pagdating ni Xingju. Gaano siya kalakas? Diyos ng Digmaan Azura. Kabanata 359, Nakakabiglang Wizards. Kahit na nabigla si Xingju sa lakas ni Aber, hindi umatras si Xingju. Sa halip, naglakad siya patungo sa bahay ni Aber. Kahit na gusto niyang tumakas, alam ni Xingju na ang lakas ni Aber ay hindi isang bagay na maaari niyang takasan. Nang pumasok si Xingju sa bahay, natuklasan niyang nakaupo si Aber sa isang simpleng upuang kawayan. May isang tasa ng umuusok na mainit na tsaa sa mesang kawayan sa harapan niya. Nakangiti siya kay Xingju. Buzz. Ngunit sa sandaling ito, biglang naramdaman ni Xingju ang isang hindi nakikitang soundproof na espasyo na lumitaw at agad na tinakpan ang bahay. Ang labis na ikinagulat ni Xingju ay ang hadlang ay napakalakas. Napakalakas nito kaya hindi ito nagawang iset up ni Xingju. Gayunpaman, kahit na may napakalakas na spirit formation, hindi natuklasan ni Xingju kung sino ang gumawa nito. Ngunit sa pagtingin kay Aber, na nakangiting nakatingin sa kanya, alam ni Xingju sa kanyang puso na ang taong kakagawa noon ay si Aber. Gayunpaman, malinaw na walang nagawa si Aber. Ang kanyang napakatalino na pamamaraan ng pag-set up ng isang spirit formation ay talagang nagpabuntong hininga sa paghanga kay Xingju. Halika, maupo ka. Nakatingin kay Xingju, na nakatayo sa entrance na puno ng gulat ang mukha, ngumiti si Aber at marahang iwinagayway ang kanyang kamay, na nagpapahiwatig na maupo siya. Nang makita ito, ngumiti din si Xingju at umupo sa upo ang kawayan sa tapat ni Aber. Itinulak ni Aber ang tasa ng tsaa sa harap ni Xingju at nakangiting sinabi. Xingju, itanong mo lang kung ano ang gusto mong itanong. Aber, hindi ko lang maintindihan. Ang isang dalubhasa na tulad mo ay maaaring maging isang top figure sa Toireng Sky Region. Bakit ka nagtago sa Demon Refinement Tribe na may mababang pagkakakilanlan? Nang magkusa si Aber na magtanong, hindi maiwasang mag-alinlangan ni Aber. Sa halip, mataktikan niyang ipinaliwanag ang kanyang pagkabalisa. Haha, sa katunayan, gusto mo akong tanungin kung ano ang motibo ko sa Demon Refinement Tribe, di ba? Gayunpaman, pagkatapos makinig sa mga salita ni Xingju, ngumiti si Aber at ibinaling ang matalim na tingin kay Xingju. Sa sandaling ito, nanginginig ang katawan ni Xingju. Matalim ang titig ni Aber na tila nakikita ang lahat. Hindi man lang naglakas loob na huminga si Xingju dahil natatakot siyang makita siya. Hahaha, ikaw little brat. Sa huli, hindi ganoon kalalim ang relasyon mo sa Demon Refinement Clan. Gayunpaman, alang-alang sa Demon Refinement Clan, handa kang makipagsapalaran na hanapin ako. Ang pagkakaibigang ito ay talagang kahanga-hanga. Higit pa rito, maaari mong ipaalam sa Beast Refinement Clan ang tungkol sa akin. Sa ganoong paraan, mababawasan mo ang panganib. Gayunpaman, pinili mong huwag gawin iyon. Muling ngumiti si Aber kay Xingju at sinabing, naniniwala ako na isinasaalang-alang mo ang kaligtasan ng matandang ito. Tunay kang isang tao na pinahahalagahan ang pagkakaibigan. Gayunpaman, hindi ko alam kung paano susuriin ang iyong kawalan ng katiyakan. Nang makitang nilinaw na ni Aber ang kanyang intensyon, hindi nagpatalo si Xingju at direktang nagtanong, ayoko lang na maling akusahan ka. Pakiramdam ko wala kang masamang intensyon sa Demon Refinement Clan. Kaya naman gusto kong malaman kung ano ang motibo mo. Ang motibo ko, marami akong motibo. Gayunpaman, nakumpleto mo na ang isa sa mga iyon. Kung iisipin na ang sikreto ng relic na maingat kong Nade Cipher sa loob ng halos 100 taon ay talagang nalutas mo sa loob lamang ng 100 araw. Nahihiya talaga ang matandang ito. Napabuntong hininga si Aber na may malungkot na ekspresyon. Ano? Aber, alam mo talaga na sumilip ako sa paraan para ma-decipher ang relic na iginuhit mo. Matapos marinig ang mga salita ni Aber, nagpakita si Xingju ng mas gulat na ekspresyon. Sinadya pala ni Aber ang diagram na iyon sa harap niya. Kung hindi ko ginawa iyon, paano mo ako matutulungang malutas ang misteryo ng relic? Biglang pinahit ni Aber ang kanyang pulso at lumitaw sa harap ni Xingju ang isang libro na hindi masyadong malaki ngunit bahagyang kumikinang. Ito ay, nang makita ni Xingju ang libro, agad na nagbago ang kanyang ekspresyon at bakas ng pagkagulat ang lumitaw sa kanyang mukha. Ito ay dahil may 4 na malalaking salita na nakasulat sa aklat. Weapon Refining Treasure Book. Ito talaga ang pinakamahalagang kayamanan ng Demon Refinement Clan, ang Weapon Refining Treasure Book. Ito ang Weapon Refining Treasure Book ng Demon Refinement Clan. Isinama na ng matandang ito sa librong ito ang mga nilalaman na Nade Cipher mo sa relic. Ito ay isang kopya, ngunit ito ay isang kompletong kopya ng Weapon Refining Treasure Book. Bilang gantimpala sa pagtulong sa matandang ito na maunawaan ang mga nilalaman ng relic, ang matandang ito ay nagpasya na ibigay sa iyo itong Weapon Refining Treasure Book. Huwag mong tanggihan ang magandang intensyon ng matandang ito. Makakatulong ang Weapon Refining Treasure Book na ito na maibalik ang Purple Gold War Armor na iyon sa isang spiritual tool.
Sa ganitong paraan, kapag nahaharap ka sa makapangyarihang mga kaaway sa hinaharap, ito ay magiging isang asset na nagliligtas buhay. Gayunpaman, dapat mo ring ipangako sa matandang ito na pagkatapos mong lubusang makabisado ang weapon refine ng treasure book na ito, dapat mong sirain ito. Hindi mo dapat hayaang makita ng pangalawang tao ang nilalaman nito, at hindi mo dapat ipasa ang paraan ng pagdadalisay ng armas sa ang weapon refine ng treasure book sa pangalawang tao. Nang mabigla si Xingju na si Aber talaga ang mayroon nitong weapon refine ng treasure book, may sinabi si Aber na mas ikinagulat ni Xingju. Sa sandaling ito, medyo nag-aalangan si Xingju dahil ang weapon refine ng treasure book na ito ay ang kayamanan ng Demon Refinement Clan. Kasama ng kanyang relasyon kay Yao Xinyan, kung talagang kinuha niya ang weapon refine ng treasure book na ito mula kay Aber, ito ay medyo hindi tapat. Gayunpaman, kung ang sinabi ni Aber ay totoo at ang weapon refine ng treasure book na ito ay makakatulong kay Xingju na maibalik ang kanyang Purple Gold War Armor sa isang spiritual tool, kung gayon ang tukso ay napakalakas. Napakaganda nito kaya nahirapan si Xingju na pigilan. Kunin mo na, bata. Dahil mag-isa ka nang pumunta dito, wala ka pa rin bang tiwala sa akin? Sa totoo lang, gaya ng nahulaan mo, wala akong masamang intensyon sa Demon Refinement Clan. Gayunpaman, hindi ako mananatili dito para lamang sa iyong weapon refine ng treasure book. Tungkol sa iba pang mga kadahilanan, ang matandang ito ay wala sa posisyon na sabihin sa iyo. Gayunpaman, ang matandang ito ay maaaring mangako sa iyo na tiyak na hindi ako gagawa ng anumang bagay na makakasira sa Demon Refinement Clan. Sa katunayan, tutulungan ko pa nga ang Demon Refinement Clan sa isang kritikal na sandali. Ito ay dahil pumayag ako sa isang kahilingan mula sa isang matandang kaibigan. Nang makitang si Xingju ay nasa mahirap na posisyon, nagpatuloy si Aber. Sa pagitan ng kanyang mga salita, nagsiwalat siya ng ilang sikreto kay Xingju. Aber, ikaw kaya? Dahil iyon ang kaso, kung gayon ang junior na ito ay nagpapasalamat sa senior sa iyong kabaitan. Sa sandaling ito, biglang namulat si Xingju. Sa wakas ay nawala ang pagkabalisa sa kanyang puso. Pagkatapos, excited niyang kinuha ang weapon refine ng treasure book mula sa mesa at inilagay ito sa kanyang storage bracelet. Sa sandaling ito, matatag na naniniwala si Xingju na hindi sasaktan ni Aber ang Demon Refinement Clan. Mula sa mga salita ni Aber, masasabi ni Xingju na ang mahiwagang ekspertong ito ay handang manatili dito dahil sa kahilingan ng isang matandang kaibigan. Malamang na ang dati niyang kaibigan ay ang dating patriarch ng Demon Refinement Clan, ang lolo ni Yao Xinyan na namatay. Pagkatapos noon, nakipag-chat si Xingju kay Aber saglit. Personal na sinabi ni Aber kay Xingju ang tungkol sa mga bagay na kailangan niyang bigyang pansin sa pagpino ng armas. Mula sa mga salita ni Aber, masasabi ni Xingju na si Aber ay talagang isang nangungunang weapon refine ng master. Dahil nakabasa na si Xingju ng 12-dosenang lihim na aklat sa pagpino ng armas, mayroon na siyang mahusay na pag-unawa sa sining ng pagpino ng armas. Matapos makinig sa mga salita ni Aber, agad na naramdaman ni Xingju na ang kanyang pangunawa sa weapon refining ay tumaas sa ibang antas. Isang buong araw silang nagchat. Nang sumapit ang gabi, nagpaalam si Xingju kay Aber, ang misteryosong eksperto, at bumalik sa kanyang tirahan. Sa pagtingin sa direksyon na iniwan ni Xingju, si Aber ay nakatayo sa looban na may malabong ngiti sa kanyang mukha. Hindi simple ang brat na iyon. Hindi ko alam kung bakit, pero nakikita ko ang anino ng brat na iyon sa kanya. Nandito ka, biglang tumingin si Xingju sa kanyang likuran na may matalim na tingin. Tapos, kumunat ang gilid ng bibig niya at nakangiting sabi. Emph. Katatapos lang magsalita ni Aber, biglang umikot ang espasyo sa likuran niya. Pagkatapos, lumitaw ang isang figure. Ito ang kasalukuyang patriarch ng Demon Refiner Clan, si Yao Yushan. Mukhang napakataas ng tingin ni Lord Father sa brat na iyon, Xingju. Matapos lumitaw si Yao Yushan, magalang siyang yumuko kay Aber at nakangiting sinabi. Haha, di ba mataas din ang tingin mo sa kanya? Gayunpaman, ngumiti lamang si Aber bilang tugon sa mga salita ni Yao Yushan. Oo, top-notch ang comprehension ng brat na yun. Kung patuloy siyang lalago, walang limitasyon ang kinabukasan niya. Hindi naman siguro imposibleng maging pangalawang dugo Changi siya. Nakanigiti si Yao Chanyo habang nakatingin sa direksyon ng tirahan ng punishment executioner. Napuno ng paghanga ang kanyang titig. Nararamdaman mo rin na kamukha niya si Changi. Medyo nagulat si Aber. Oo, magkamukha nga siya sa ilang aspeto, ngunit ang pinakakatulad ay ang kanyang pambihirang talento sa paglilinang. Gayunpaman, walang anak si Changi. Kung hindi, maghahinala talaga ako na si Xingju ay anak ni Changi. Tama iyan. Case, kung ganoon, matutupad na ang kasal natin. Pero sayang. Biglang naisip ni Yao Yushan ang nakaraan na may bakas ng nostalgia sa kanyang mukha. Case. Kung hindi nag-focus si Changi sa cultivation noon, hindi siya magkakaroon ng kahalili at hahayaan ang kasuklam-suklam na dugo na iyon. Namana ni Haoyo ang posisyon ng Mystical Hall. Sa pagtingin kay Dugufang ngayon, natatakot ako na ang Mystical Hall ay wala ring kahalili. Muling nagsalita si Yao Yushan, at nang banggitin niya si Dugufang, isang patak ng kagalakan ang lumitaw sa kanyang mukha. Kung iyon ang kaso, kung gayon ito ay isang magandang bagay para sa aking Demon Refiner Clan.
Gayunpaman, ang lakas ni Dugo Haoyo ay tila bumuti ng kaunti. Natatakot ako na isang hakbang na lang ang layo niya sa level na iyon. Kailangan kong mabilis na maabot ang antas na iyon bago siya. Kung hindi, kahit na nagawa kong lokohin siya sa pamamagitan ng peking kamatayan ko, tiyak na hindi niya pababayaan ang aking Demon Refiner clan sa sandaling maabot niya ang antas na iyon. Nang banggitin ni Yao Yushan ang pangalan ni Dugo Haoyo, biglang naging seryoso ang mukha ni Aber at isang hindi matukoy na hangarin sa pagpatay ang lumutang sa paligid niya. Diyos ng Digmaan Azura. Kabanata 360, Koleksyon ng Refiner. Emph. Dugo Haoyo ay isang kasuklam-suklam na tao. Siya ay nagpapanggap na mabait sa ibabaw, ngunit siya ay talagang nakagawa ng mga kasuklam-suklam na bagay ng palihim. Mula sa katotohanan na nagawa niya ang isang kasuklam-suklam na bagay noon, malamang na may kinalaman sa kanya ang pagkamatay ni Chang'e. Nang banggitin ni Aber sa mga aksyon si Dugo Haoyo, si Yao Yushan ay labis na nagalit. Naniniwala ako na naramdaman din ng Sacred Peel Clan ang ambisyon ng Profound Palace. Nakakalungkot lang na may masyadong lamat sa pagitan ng Beast Refinement Clan natin at ng Sacred Peel Clan, kaya mahirap para sa atin na magkasundo. Higit pa rito, ang Beast King ng Beast City ay masyadong mayabang. Kahit na ang lakas ng Beast City ay hindi dapat maliitin, sila ay masyadong mayabang. Natatakot ako na sila ang maging unang pagpipilian ng Profound Palace sa hinaharap. Sa makatuwid, ang mabigat na responsibilidad na pigilan si Dugo Haoyo ay maaari lamang mahulog sa aming Beast Refinement Clan. Ngayong kompleto na ang Artifact Refining Grimoire, kailangan nating magmadali at maghanap ng mga materyales para pinuhin ang ilang spiritual artifact bago ang digmaan. Sa ganoong paraan, ang lakas ng ating Beast Refinement Clan ay tataas ng husto. Kung hindi, kahit na ang ating lakas ay maihahambing sa Beast City, malayo tayo sa pagiging kalaban ng Profound Palace, sabi ni Aber na may seryosong ekspresyon. Huwag kang mag-alala, ama. Nagawa ko na ang aking paghahanda. Kumpiyansa na sagot ni Yao Yushan. Ma'am, mabuti yan. Hindi komportable para sa akin na ipakita ang aking sarili, kaya ipaubaya ko na lang sa iyo ang lahat sa clan. Dahan-daang tinapik ni Aber ang balikat ni Yao Yushan habang ang isang masayang ngiti ay lumitaw sa kanyang mukha. Tatay, meron talaga akong gustong itanong noon pa man. Nang matagpuan ka namin, natuklasan namin na ang sugat sa dibdib mo ay hindi ay gawa ng espiritual na artifact ni Dugo Haoyo. Ngunit ang spiritual artifact armor na isinuot mo noon ay dapat na mas makapangyarihang spiritual artifact. Maaring may isa pang spiritual artifact si Dugo Haoyo. Nagnagat ang ngipin ni Yao Yushan at nagtanong na may seryosong ekspresyon. Di ba sabi ko sa inyo ng mga kapatid mo wag na kayong magtanong tungkol dito? Anyway, ang umatake sa akin ay si Dugo Haoyo, at ang Profound Palace ang numero 1 kalaban ng ating Beast Refinement Clan. Higit pa rito, ang Profound Palace ay tiyak na magdadala ng isang malaking kalamidad sa kontinenteng ito sa loob ng ilang taon. Upang malabanan ang kalamidad na ito, ang dapat mong isipin ngayon ay kung paano dagdagan ang lakas ng ating Beast Refinement Clan sa lalong madaling panahon, at hindi nagtatanong sa kanila tungkol sa kanilang lakas. Sige, gabi na, dapat maaga kang bumalik. Matapos marinig ang mga salita ni Yao Chanyo, biglang nagbago ang ekspresyon ni Aber, at naiinip niyang sinabi. Lord Father, alis muna ako. Nagulat si Yao Yushan noong una, ngunit hindi na siya nagtanong pa. Magalang siyang yumuko at umalis, naiwan si Aber. Huwa, Uchi. Ngunit sa sandaling umalis si Yao Yushan, biglang nagbago ang ekspresyon ni Aber at lumuwa siya ng isang subo ng dugo. Nang makita ito, nagmadaling kumuha si Aber ng isang treasure peel at itinapon sa kanyang bibig. Pagkatapos, ginamit niya ang palad niya na may malabong aura para idiin sa dibdib niya at sinimulan siyang asarin. Pagkaraan ng ilang saglit na panunokso sa kanya, sa wakas ay bumuti ang kanyang kutis. Haste, matagal ko nang kachat si Xingju. Nakalimutan kong uminom ng gamot on time. Napangiti si Aber at umiling pagkatapos niyang gumaling sa kanyang mga sugat. Dugo Haoyo, sino ang nasa likod mo? Ngunit sa sandaling ito, biglang itinoon ni Aber ang kanyang matalas na mata patungo sa direksyon ng Zuan Hall sa malayong kalangitan. Sa sandaling ito, ang kanyang ekspresyon ay naging hindi pangkaraniwang seryoso. Malamang si Aber lang ang nakakaalam kung anong klaseng sikreto ang nakatago sa puso niya. Kinaumagahan, pagkatapos magpaalam kay Yao Zinin at sa iba pa, nagmamadaling bumalik si Xingju sa Azura Palace. Ang Azura Palace ay kasalukuyang nasa gitna ng Toiring Sky Domain. Higit pa rito, nakontrol ni Xingju ang 6 na lungsod, na sumasaklaw sa isang lugar na 10,000 milya. Kasunod ng pagpapalawak ng kanyang teritoryo, nagsisimula siyang maubusan ng mga pinagkakatiwalaan. Sa makatuwid, kinailangan ni Xingju na mag-recruit ng mga taong maaaring ilagay sa mahalagang posisyon sa lalong madaling panahon upang tulungan siyang pamahalaan ang Azura Palace. Sa sandaling ito, ang sinaunang teleportation array na pinasok ni Xingju ay na-activate na. Ang mga sinag ng maputlang asul na liwanag ay dumaloy sa paligid ng Xingju. Naramdaman ng kakaibang pagbabago, natuklasan ni Xingju na halos mahawakan niya ang spatial energy sa spatial tunnel ng teleportation array. Siguro, kapag naabot ko na ang level na iyon, makokontrol ko na ang napakahiwagang spatial energy. Nararamdaman ng strand ng spatial energy sa paligid, hindi mapigilan ni Xingju ang mapangiti sa pag-asa.
Matapos makipag-ugnayan sa isang War Emperor, hinanggad ni Xingju ang antas ng kapangyarihang iyon. Sa makatuwid, hindi na makapaghintay si Xingju na maabot ang antas na iyon sa lalong madaling panahon. Matapos ayusin ang lahat ng mahahalagang usapin sa Azure Palace, handa si Xingju na pasukin ang mga guho na maaaring magpabagal ng oras at magtanim ng mahabang panahon. Gusto niyang hawakan ang threshold ng kaharian na iyon sa lalong madaling panahon. Buzz. Biglang pinilipit ni Xingju ang kanyang pulso. Ang Purple Gold War Armor na kumikinang na may lilang liwanag ay lumitaw sa kanyang kamay. Matapos makuha ang War Armor na ito, hindi pa ito maingat na suriin ni Xingju. Ngayong siya ay naglalakbay sa spatial tunnel ng sinaunang teleportation array, si Xingju sa wakas ay nagkaroon ng oras upang handgan ang Purple Gold War Armor na ito. Ang depensa ng Purple Gold War Armor na ito ay napakalakas. Napakalakas nito na kahit isang buong puwersang pag-atake mula kay Xingju ay hindi makakalusot dito. Higit pa rito, ang hitsura nito ay napakarilag, ngunit nangingibabaw. Talagang isa ito sa mga nangungunang pag-iral sa mga artifact. Tunay na tinupad nito ang reputasyon nito bilang isang spiritual artifact. Hehe, hayaan mo akong tunay na maranasan ang iyong kapangyarihan. Biglang ikanaway ni Xingju ang kanyang manggas at isinuot ang Purple Gold War Armor. Sa sandaling ito, naramdaman ni Xingju ang isang bagay na hindi pa niya naramdaman noon. Ito ba ang kapangyarihan ng Purple Gold War Armor? Sa sandaling ito, naramdaman ni Xingju na ang kanyang katawan ay 12-dosenang beses na mas malakas kaysa dati. Hindi mahalaga kung ito ay bilis, lakas o depensa, lahat sila ay walang kapantay sa dati. Sa sandaling ito, naghinala pa si Xingju na naabot na niya ang maalamat na antas ng isang War Emperor. Ang Purple Gold War Armor na ito na malapit sa isang spiritual artifact ay nagtataglay na ng napakalakas na kapangyarihan. Kung gagawin ko itong isang tunay na spiritual artifact, gaano ito kalakas? Marahil, makakalaban ko ito. Laban sa isang War Emperor. Naramdaman ng mga pagbabago sa kanyang katawan, labis na nasasabik si Xingju. Hindi niya akalain na ang Purple Gold War Armor ay magkakaroon ng ganoong kalaking kapangyarihan. Nang naisip niya ang katotohanan na maaari niyang ganap na pinuhin ang Purple Gold War Armor na ito sa isang spiritual artifact sa tulong ng Weapon Refining Scroll, mas nahirapan si Xingju na kontrolin ang kanyang excitement. Sa sandaling ito, naramdaman pa ni Xingju na malapit na ang araw ng kanyang paghihiganti. Isang Purple Gold War Armor lang ang nagpapaisip sa iyo na may kapangyarihan kang lumaban sa isang War Emperor. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang boses ng isang matandang lalaki na puno ng nakakatakot na aura ay biglang umalangaw sa mga tainga ni Xingju. Sino? Sa sandaling ito, ang ekspresyon ni Xingju ay lubos na nagbago. Agad siyang lumingon sa paligid para hanapin ang nagsalita. Dapat malaman ng isa na imposibleng makipag-usap sa space tunnel ng Ancient Teleportation Array. Gayunpaman, sa sandaling ito, mayroon talagang isang tao na maaaring makipag-usap kay Xingju. Paanong hindi mabigla si Xingju? Hindi mahalaga kung sino ako. Ang mahalaga ay isa akong taong kayang kunin ang buhay mo. Mamatay ka na, kuya. Buzz. Biglang naramdaman ni Xingju na ang asul na espasyo sa paligid niya ay nagsimulang mag-distort. Kasabay nito, isang malakas na pressure ang bumababa kay Xingju. Nadama ni Xingju na kung ang panggigipit na ito ay tatama sa kanya, ang kanyang buhay ay nasa panganib. Soul Armor. Buzz. Sa kritikal na sandaling ito, hindi na hinintay ni Xingju ang kanyang kamatayan. Sa halip, tumayo siya at gustong umiwas sa pag-atake. Kasabay nito, nagmamadali siyang nag-condense ng Soul Armor sa pagtatangkang patasin ang kabuuang lakas ng kanyang katawan. Kalokohan. Gayunpaman, napagtanto ni Xingju na hindi pa rin siya makawala sa puwersang nagbubuklod ng teleportation array. Gayunpaman, ang malakas na puwersa ay patuloy pa rin sa pagdiin kay Xingju. Bagamat pinabagal ito ng teleportation array, hindi nito napigilan ang pag-atake nito kay Xingju. Hindi ganoon kadaling patayin ako. Starlight Silver Ring. Sa kritikal na sandaling ito, itinikom ni Xingju ang kanyang mga ngipin at tinanggal ang Starlight Silver Ring sa kanyang kamay. Pagkatapos, ibinato niya ito sa papasok na puwersa. Boom! Sa isang pag-iisip, isang napakalaking dami ng enerhiya ang lumabas mula sa Starlight Silver Ring. Ang Starlight Silver Ring ay talagang sumabog. Mapanira sa sarili ang Bejeweled Treasures. Ito ay orihinal na isang espesyal na function ng Bejeweled Treasures na nilikha ng mga buhay na nilalang. Gayunpaman, pagkatapos na maging pamilyar sa secret art of crafting, napagtanto ni Xingju na ang anumang Bejeweled Treasure ay maaaring masira ang sarili. Higit pa rito, ang Bejeweled Treasures na nilikha ng kapangyarihan ng kalikasan ay sisabog ng may mas malaking kapangyarihan. Higit pa rito, ang nakakatakot na kapangyarihang ito ay magbabago ayon sa kapangyarihan ng amo nito. Bilang resulta, napakalakas ng kapangyarihang lumabas mula sa Silver Starlight Ring. Sa huli, talagang nagawa nitong harangan ng pag-atake. Kasabay nito, isang marahas na alon ng enerhiya ang nagsimulang mabilis na walisin sa kalawakan. Kalokohan. Sa sandaling ito, ang espasyo ay napuno ng marahas na Dark Red War Energy at Crystal Clear Starlight Energy. Ang napakalakas na puwersa ay nagpahirap kay Xingju na labanan. Hindi lang si Xingju, maging ang space tunnel na nabuo ng teleportation array ay nagsimulang pumutok. Boom!
Sa wakas, ang kakilakilabot na kapangyarihan ay lumampas sa karga ng spatial tunnel, na naging sanhi ng pagkabasag nito. Sa sandaling iyon, nagsimulang umikot ang espasyo sa paligid ng Xingju sa napakabilis na bilis. Nang matapos ang pag-ikot, umalis na si Xingju sa spatial tunnel at nakarating sa itaas ng langit na puno ng puting ulap. Damit, ito ba ang kapangyarihan ng isang War Emperor? Sa sandaling ito, si Xingju ay umaaligid sa hangin, tumingin sa paligid sa gulat. Bagamat si Xingju ay inatake ng nagngangalit na mga alon ng enerhiya, naramdaman pa rin niya ang mga alon ng enerhiya. Sa kabutihang palad, ang purple gold armor ay nakatulong kay Xingju na masipsip ang karamihan sa pag-atake, kaya't si Xingju ay nagdusa lamang ng menor de edad na pinsala. Gayunpaman, nakadama pa rin si Xingju ng matagal na takot sa nangyari kanina. Ito ay dahil naramdaman ni Xingju na ang taong umatake sa kanya ay tiyak na isang War Emperor ranker.